So, coaching firm po kami, so tinuturuan namin yung mga tao na gustong matutong mag-trade sa Forex. Yung pera nila mismo, yung ititrade nila. So bago po tayo mag-start ng ating webinar, dito po sa Great Forex, we believe na kapag kasama natin ng Panginoon sa ating mga gagawin, is siguradong panalo tayo sa lahat ng bagay. No? So let's pray first po. Lord, maraming salamat sa gabing ito at thank you po sa time na ibinigay niyo sa amin na meron kaming time para mag-aral ng Forex. We pray, Lord, na magkaroon po kami ng focus and concentration sa gagawin namin at maintindihan po namin ng malinaw, maayos at madali itong magiging webinar namin. Bigyan niyo rin po ako ng skills and competence, Lord, para po maipaliwanag ito ng madali and easy. Simple, Panginoon. And we pray, Lord, na you will give us the desire of our heart if Forex trading is for us. And Lord, kung it is for us, we pray, Lord, na give us the provision that we need and the perseverance and the skills that we need so that Forex trading can be part of our future and a blessing to ourselves and to our loved ones. In this we pray in Jesus' name. Amen. Kung meron po kayong tanong, it's either you can butt in anytime or unmute yourself or i-take down notes yung tanong nyo tapos later pwede na naman natin i-tackle yan, no? Okay. I'll make it as simple and as easy as possible. Okay, Forex 101. So Forex 101, hindi po kami financial investment company. Kasi yung iba kasing mga sa Forex trading, sila yung nag-i-invest ng pera nyo. So kami hindi, coaching po kami. So ibig sabihin, tuturuan namin yung mga taong gustong matuto, yung wala pang alam, kahit share knowledge, pwede po, ng Forex trading, yung sarili nilang pera mismo ay ite-trade nila. So walang dadaanan na tao o na magkocontrol ng pera nila, kundi sila mismo o tayo mismo yung magkocontrol ng pera natin. Ano po? Tapos walang kukomisyon na ibang tao na malaki, kundi tayo mismo po. So bago tayo magsimula, meron po kasi akong naringgan na isang tao na sabi ko, oh nga, no, tama nga siya. No? Na sabi niya, you are only one skill away to achieve your financial freedom. So ibig sabihin, sometimes kailangan lang natin talaga ng one skill lang. Kumbaga, nag-iintay lang yung one skill na yon para dun sa ating goal na financial freedom. Kasi siguro lahat naman ng tao gusto financial freedom, di ba? Yun, hindi mo naisipin yung bills mo, hindi ka na problema sa kinabukasan na wala kang, kung kakapusin ka ba o enough pa yung pera mo, yung budget mo, no? So, minsan kailangan mo lang ng one language like Japanese, di ba? Dito sa mga taga-Japan. O kaya kailangan mo lang ng isang skills nga, a way to achieve that financial freedom. And ako, I believe na yung Forex trading is one of those skills na pwede natin i-acquire. Na one skill away, pwede natin i-acquire para magkaroon tayo ng financial freedom o extra income na hindi lang na makakapagbigay sa atin nung gusto natin na buhay. No? Na gusto natin na buhay. Yan. I strongly believe niya. Kaya nga pinasok ko itong Forex trading. No? Okay, ano ba yung Forex market? Ano ba yung Forex market na tinatawag? O ano yung Forex? Forex is abbreviation o pinaiksing foreign exchange market, no? So ibig sabihin, so yung ng foreign and X ng exchange is Forex. So some people are calling this FX, no, or Forex. So trading of one currency to another. Ibig sabihin, pagpapalitan ng pera, as simple as that. So Forex market, ang product natin dito is pera. No? Ang product natin dito is pera. Ibig sabihin, kung halimbawa, pupunta tayo sa market, okay. So kung bibili tayo ng product na halimbawa punta tayo sa tindahan, bibili tayo ng sardinas, bibili tayo ng t-shirt, yun ang product. Dito sa Forex market, ang product, pera. Ang bibili natin, pera. So, although hindi tayo minsan sanay na pera yung binibili, pero parang gano'n lang, isipin lang natin yung product, yung bibili natin is pera. So halimbawa, nasa Filipino ka, nasa Philippines ka, tapos meron kang magbabakasyon ka sa US, so kailangan mo syempre ng dollars, di ba? So, saan ka kukuha ng dollars para ipang gastos mo sa US? Syempre, pumunta ka sa, papalit mo yung peso mo to dollars. So, yun na lang tinatawag natin trading o yung currency exchange nga na tinatawag, di ba? So, ang Forex market, meron siyang 7 trillion a day. 7 trillion a day. A day yun, hindi yun a month, hindi yun a year, a day na liquidity na available. So, ibig sabihin mo, yung 7 trillion na yan, pwede tayong mag-tap dyan. Yung ganong kalaki yung market na pwede nating itap, yung 7 trillion, di ba? 7 trillion a day na yun, is pwede nating matap yun. Ganong kalaki yung market na possible nating makuha. So, kahit na kumita tayo ng 1 million sa isang araw,
ang dami pa rin matitirang pera, no? Ang dami pa rin matitirang pera sa market. So no wonder ang dami mga traders na yumayaman dahil nga 7 trillion, imagine mo yung 7 trillion, ang isang taon na budget ng Pilipinas ata ilang trillion lang, 'di ba? Pero this one is 7 trillion a day. Kaya sabi nga nung coach ko, sabi nung coach ko sa amin before, nung nalaman niya na may 7 trillion a day dito sa forex market, ang una niya naisip, gusto ko tong pasukin. Kailangan ko tong pasukin. Paano ko to papasukin? Paano ko matatap tong market na to? So, yun din ang naisip ko. Sabi ko nga, no, paano ko tong mapapasok? Paano ko makakasungkit ng kahit na mga ilang $100 dito sa market na to na may available na 7 trillion a day?